Si Inspector Matt Pono ng Bureau of Fire Protection to give us some tips. Sir, ano po may bigay niyong tips? May 6 na madaling tips na pwede natin tandaan in case there is a fire occur in your area. Pag nasa loob ka ng bahay or establishment, first na iisipin mo, pag narinig mo yung alarm or may mga kapitbahay or mga tao na sumisigaw na sunog, dapat lumabas ka kaagad. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa o huwag ka nang magdadalawang isip pa. Lumabas ka agad ng establishment. Then kahit nasabihin natin hindi totoo yan, at least yung precautionary measure na hindi ka matatrap sa loob ng building is nandun. So, importante rin na ang mga pamilya dapat may escape plan sa bahay nila. Dapat i-familiarize nila yung area, yung building na tinitirahan nila, yung establishment na pinupuntahan nila para in case na magkakaroon ng sunog, madali nilang mapuntahan yung daanan papalabas na tinatawag natin emergency exit, yung fire exit. And then, nakasulat din dito na huwag basta-basta buksan ng pintuan pag may sunog. Tama. Pag may mga sunog, hindi natin basta-basta malalaman sa isang kwarto or isang room na may sunog yan. Kasi walang visible smoke or visible fire na nakikita. Pag hinawakan mo yung pinto o yung doorknob, pag naramdaman mong medyo mainit, ibig sabihin nun, sa loob, may progress ng fire or apoy na nasa loob. Pag bigla mong binuksan yun, magkakaroon ng sudden introduction of oxygen sa loob, which result to explosion. Yan yung tinatawag na backdraft. Nakasulat din dito, in case of fire, stay low on the floor. Meaning, mag-crawl o gumapang yung mga tao palabas. Yun ang pinakamagandang paraan. Pag nasa fire scene ka, kasi ang mga hangin na malalanghap mo pag nakatayo ka is mga poisonous or noxious substances na pwedeng maka-suffocate sa'yo pag na-inhale mo yun. Yung hangin na nasa baba, yung mga cold air na yun, yun, mas safe yun, hingahan kaysa sa pag tumayo ka. Kaya dapat umapang ka para makalanghap ka rin ng hangin, para makasurvive ka, makalabas ka. Kasi yung cold air na iwan sa ilalim. Walang awa nyo na po. Mauubos na po yung bahay namin eh. Wala po akong maiiligtas kahit ano. Mauna kagad ng bumbero, yung mga kapitbahay o yung mga kilala para mabilis natin maapula ang apoy, hindi na ito kakalat pa. Once nasa labas ka na ng fire scene, huwag ka nang bumalik. According to statistics, yung mga bumabalik na galing sa loob ng sunog kasi kukunin nila yung gamit nila, kukunin nila yung ari-arian nila, hindi na nakakabalik. Kahit pa may gusto ka i-save or may gusto kang kunin na gamit, Pag in case huwag mo na, nang babalikan. kunwari, may tao na natira doon, huwag mo nang balikan. Sabihan mo lang yung bumbero na nandun na may tao pa na naiwan sa area na yan para yung mga bumbero mismo, sila yung train Sila ang kukuha. na pumunta sa mga ganun na scenario. So once you're out, pag nasa labas na kayo ng establishment na nasusunog, huwag na po kayong bumalik. And then nakasulat din dito, stop, drop, and roll. Yun, yung stop, drop, and roll, pag nagkaroon ng apoy yung damit mo or yung caught up with fire, huwag kang mapanik. Stop, drop, then gulong. Pag ginulungan mo yung damit mo, yung apoy hindi na magpa-progress dyan kasi ina-alter mo yung tatlong, di ba, sa tetrahedron of fire, yung fuel, air, saka heat. Pag mawala ang kahit isa man doon, hindi magpa-progress ang fire. Imbis na tumakbo ka papunta dun sa tubig, Huwag kang huwag kang tumakbo. tatakbo, di ba? Kasi pag tumakbo ka, mas lalong lalaki Lalaki ang yung apoy. So, ayun ang mga tips ni Inspector Pono. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Very much. Mahalagang malaman natin kung anong dapat nating gawin tuwing may sunog. Pero mas mainam kung alam natin ang paraan kung paano ito maiiwasan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ako po si Richard Gutierrez at ito ang Anatomy of a Disaster.
proteksyon, lalo na sa mga